Well, good afternoon po. Magandang hapon po sa inyo. At gaya nga po ng sinasabi ni Pastor Josel, talagang pinaghahandaan po natin itong week na ito sapagkat napaka-importante po na magsama-sama ulit lahat ng mga network churches all over the Philippines, sa Asia, tapos sa Europe, sa UK, at marami pa pong mga churches na mabubuksan. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon diyan. Kayo po ba'y nagpapasalamat na kabilang kayo sa isang gawain na hindi lamang po dito? Kapag po kayo napagawi sa Mindanao, mayroon po tayong mga network churches doon. So tawagan nyo lang po kami kung nandun po kayo at alamin nyo ang address ng ating network church sa Mindanao, sa Luzon, sa Visayas, at maganda po na kayo ay makadalo rin sa mga churches po natin. Praise God. Well, ngayong hapon po, tayo ay magpapatuloy dito po sa flow ng message itong mga nakaraan patungkol sa sa lordship o ang pagkapanginoon ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Ito po ay isa sa napakahalagang kapahayagan na dapat maintindihan ng bawat mananampalataya, na hindi mo lang tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Tama po? Kundi kapag tayo tumanggap sa Panginoon, ang ating tinatanggap ay Panginoon, sabihin niyo nga po, Panginoon, at tagapagligtas. Pag sinabi mong Panginoon, Lord, yung pong English niya, Lord, no? Pero minsan, very familiar po sa atin, pati sa panalangin, Panginoon, pagpalaan niyo po kami. Panginoon, i-bless niyo po kami. Panginoon, tulungan niyo po kami. Panginoon, kailangan po namin ng blessing. Alam niyo po ba ang effect ng prayer na yon? That means, talagang lagi ka na lang umaasa sa Panginoon. Pero sa totoo lang, hindi lang of course sa pag-asa sa Panginoon, talaga namang umasa tayo sa Panginoon. Pero kapag sinabi mong Panginoon, katulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesus, bakit mo ko tinatawag na Panginoon, Panginoon, at hindi mo sinusunod ang aking mga salita? At tumahimik ang buong sambahayan ng New Life Alabang. No? Ano ibig sabihin nun? Kapag sinabi mong Panginoon, siya ang driver. Siya ang tagapanguna. Siya ang in charge. Hindi po tayo. Hindi po ba? Kaya yan po yung isa sa napakahalagang kumbaga katotohanan na dapat po nating lakaran bilang isang mananampalataya. Ang alamin kung anong kalooban ng Panginoon at sumunod tayo sa Kanya. Ang alamin kung anong gusto niya para sa atin at tayo ay lumakad ayon sa Kanya. Alam niyo, isang napakagandang example dito, si Pedro sa Matthew chapter 16. Sabi ng Panginoon, ano ang sinasabi ng tao tungkol sa akin? Anong naririnig nyo kung sino ako sa mga tao? Ang sabi ng mga disciples, sabi po nila, kayo po si Jeremias, kayo po si, mga ibang propeta. Tapos anong sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple? Kayo, sino ako sa inyo? Anong masasabi ninyo patungkol sa kung sino ako sa inyong mga buhay? Alam niyo ang sumagot? Si Pedro. Ang sagot niya? Kayo ang anak ng Diyos. Kayo ang tagapagligtas. Kayo ang Panginoon. At napakaganda hong deklarasyon. Sabi ng ating Panginoong Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, at ngayon tiyatawagin kitang Pedro, sapagkat ang kapahayagang tinanggap mo ay hindi nanggaling sa iyo, kundi ito'y nanggaling sa aking Ama. Alam niyo po, ang pagkakaintindi kung sino ang Diyos sa buhay natin, hindi po ito nakukuha sa kaalaman, sa katalinuhan, kundi ito ay tinatanggap sa kapahayagan. Ganyan po ang pagkilos ng Diyos. Hindi po natin inaalam kung sino ang Diyos, kundi tinatanggap natin kung sino siya sa atin, tinatanggap natin yung kapahayagan. So ang sabi ng Panginoon kay Pedro, pinagpala ka Pedro, sapagkat ang iyong pagkakaintindi ay isang kapahayagang tinanggap mo mula sa aking Ama.
So talagang excited si Pedro, no? Talagang, see, nakuha ko yung tamang sagot, di ba? So parang talagang, no? Naging confident siya hanggang sa, doon sa kanyang deklarasyon na yon, na si Jesus ang Panginoon. Pagkatapos po ng verse 16, kung pupunta po kayo sa verse 22 ng Matthew chapter 16, ay makikita po nyo doon na sinasabi ng ating Panginoong Hesus, dahil nga naipahayag na siya ang tagapagligtas. At sabi niya, ang anak ng tao ay mamamatay, papahirapan. Alam niyo po ang ginawa ni Pedro? Matatandaan niyo po? Sabi niya, halika nga rito, Jesus. Palibasa siguro nakatanggap siya ng kapahayagan para naging confident na siya masyado. No? Halika nga, Panginoong Jesus. Mali yung sinasabi mo. Over my dead body. Hindi ka dapat mamatay. Sapagkat ikaw ang Mesiyas. So mula sa pagkakatanggap ng kapahayagan, nagkaroon siya ng malaking pagkakamali patungkol sa katotohanan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. So, anong nangyari dito? Mula sa kapahayagang tinanggap niya, ay tumungo siya sa sariling kakayanan patungkol sa pagkakaintindi sa ginagawa ng Panginoon. Hindi niya matanggap yung sinabi ng ating Panginoong Hesus na mamamatay siya. Kaya sabi niya, hindi pwede. Hindi ka mamamatay. You see, kapag sinabi mong Panginoon, Panginoon, ibig sabihin kung anuman ang kanyang sasabihin, paniniwalaan mo at hindi ka dapat nag-go against doon sa sinasabi niya. Imbis na ikaw ay makipag-away sa kanya, tanungin mo siya kung bakit ganon. Alamin mo kung bakit ganon ang mangyayari. Nirebuke ba naman ni Pedro? So ano bang sinabi ng ating Panginoon? Get behind me, Satan, tuloy. Siya tuloy ang na-rebuke, no? Alam mo, Pedro, kanina ang ganda-ganda na ng kapahayagan mo na ako nga ang tagapagligtas, ako ang Mesiyas. Ngayon, umaasta kang Satanas. Hinahadlangan mo ang kalooban ng aking Ama. So, makikita mo rito, from revelation, in a few minutes, it goes to rational thinking. Marami pong mananampalataya ang katulad niyan. Nakakatanggap ka ng kapahayagan, nakakaintindi ka mula sa kalooban ng Panginoon, at minsan, parang pumupunta tayo dun sa punto na alam na natin to. Alam ko na kung anong gagawin ko. So sa lugar na kung saan tumatanggap ka ng kapahayagan, ikaw ay pumupunta ka ngayon sa lugar na kung saan tinuturuan mo kung anong dapat mangyari, tinuturuan mo ang Panginoon. Nandiyan pa po kaya? So marami pong Kristiyano ang ganun. Dapat Panginoon ganito. Dapat ganyan. Bakit ganito? Bakit ako dapat magpatawad? Siya ang may mali. Dapat ipaglaban mo ang aking karapatan. Di ba? Ganun tayo no? Pero, yun nga po, kapag ka ikaw ay sumunod sa Panginoon, ay talagang susundan mo kung anong sinasabi ng Panginoon. Mula doon sa kanyang ugaling yun, mula sa pagiging rational thinker, dumating tuloy doon sa punto na kung saan, noong hinuli ang ating Panginoong Hesus, matatandaan niyo po yun? Nung hinuli ang ating Panginoong Hesus, ang lahat ng mga disipulo ay nagsitakbuhan. No? Iniwanan siya. Malibang kay Juan, na talagang malapit sa Panginoon, no? Malapit sa Panginoon. At ang sabi po rito sa Matthew chapter 26, verse 57 to 58, si Jesus ay dinala ng mga dumakip sa kanya kay Caiaphas, na pinakapunong pare, na kung saan nagkatipon ang mga skriba at matatanda. Verse 58. Ngunit sumunod si Pedro sa kanya sa may kalayuan. Sabi nga po natin, ng may kalayuan. So ibig sabihin, noong dinakip na ang ating Panginoong Hesus, nagsitakbuhan na yung mga disipulo, si Pedro, sumusunod pa naman siya, no? Kaya lang sumusunod siya ng malayo na. So makikita po natin yung kanyang distansya ngayon. Dati napakalapit niya sa Panginoon.
tumatanggap ka siya ng kapahayagan sa Panginoon, hanggang sa dumating yung punto na siya ay nagkaroon ng distansya sa Panginoon. Sumusunod na lang siya ng malayo. Bakit? Sumusunod siya ng may takot. Sumusunod siya sa kaisipan ng confusion. Bakit nangyayari ito sa aking Panginoong Jesus? Bakit siya dinakip? Bakit siya pinahihirapan? Nagkakaroon siya ngayon ng ibang kaisipan patungkol sa ating Panginoong Jesus. Sukdo lang talagang ipagkanulo niya. At sabi nga po doon sa ibang version, doon sa Matthew, halos magmura siya. Nung sinabi ng mga nakapaligid sa kanya, ikaw, isa kang disipulo ni Jesus Hindi ko kilala yan. You see? Ganon katindi ang pagkalayo ngayon ni Pedro. Yan po ang nagiging resulta sa isang mananampalataya na kapag sumunod ka sa Panginoon, hindi mo sinusunod ang kanyang kagustuhan. Dumarating yung punto na dahil hindi mo sinusunod ang kanyang kalooban, lumalayo ka ngayon sa kanyang kalooban. Nandiyan po ba kayo? Napapalayo tuloy ang iyong kalooban. At maaring sumusunod ka nga sa Panginoon, pero sumusunod ka sa takot? O kaya sumusunod ka sa confusion? O kaya sumusunod ka out of offense? Hindi po dapat ganun ang ating pagsunod sa Panginoon. Si Pedro po ay hinayaan niyang magkaroon ng distansya ang kanilang relasyon sa Panginoon. At ang naging bunga nito ay kawalan ng discernment. Kapag ikaw'y lumalayo sa kalooban ng Panginoon, lalong lumalabo ang iyong kaalaman sa kanyang kalooban. Pagka nagkakaroon ka ng mga hakbangin na kung saan ay hindi mo na kinikilala ang pagkapanginoon ni Jesus sa buhay mo, lalong nagkakaroon ka ng, lack of clarity. At kapag nagkakaroon ka ng lack of clarity, dumarating yung confusion. At pag nagkakaroon ng confusion, nagkakaroon ka tuloy ng indecision. Mga decision making na hindi tama pero dinidecide mo, yun ang sinusunod mo. Yun nga po yung disconnection mula sa Panginoon, yung distance na create mo sa Panginoon, nagkikreate ng disloyalty, nagkikreate ng distrust, nagkikreate ng disconnect, hanggang sa dumating ka sa punto ng denial, katulad ni Pedro, hindi ko kilala yan. At dumating sa punto ng departure. Alam niyo po bang, nung namatay ang ating Panginoong Jesus, nag-isnada lang si Pedro, yung dati niyang trabaho. So you see, nagkakaroon ng disconnection sa kanyang relationship sa Panginoon. If you want to walk out your identity in Christ, you must be willing to identify with Christ. Kung talagang nais mong sumunod sa kalooban ng Panginoon, talagang dapat i-identify mo ang sarili mo sa kung ano ang gusto ng Panginoon. So ang lordship po, o ang pagkapanginoon ng ating Panginoon sa ating buhay, ay proseso na dapat po nating laguan. Mga bagay at actuation na dapat po nating lakaran. May mga desisyon at may mga commitment tayo na dapat gawin. May mga habit na dapat po nating lakaran upang magpatuloy ang ating paglago sa pagsunod sa Kanya at bilang pagkapanginoon niya. At isa sa labanan na yun, alam niyo po bang ang pagpapasakop sa iyong kaisipan sa Panginoon. Pag sinabi mong Panginoon, anuman ang iyong kaisipan, yun ang aking lalakaran. Can you say amen? Ang sabi nga po rito sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, ang sandata namin sa pakikipaglaban, mga kapatid, nasa labanan po tayo ngayon. Naniniwala po ba kayo? Nasa lugar po kayo ng digmaan. Ang kaaway ay aktibong umaatake sa iyo upang sirain ang sinimulan mong relasyon at pagsunod sa Kanya. Aatakihin niya ang iyong pananampalataya, ang iyong pamilya, ang iyong kalusugan upang nang sa ganun mapalayo ka sa Kanya. Alamin po natin yan. Dapat po nating intindihin na tayo ay nasa gitna ng labanan.
At pag hindi po natin naintindihan yan, dumarating yung punto na ginagamit natin ang ating emosyon upang nang sa ganon ay magdesisyon at magkaroon ng away-away. Hindi po ganon ang dapat ng mananampalataya. Sabi niya rito, ang sandata namin, sabi nga po natin, sandata natin. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapabagsak o nakakapagpabagsak ng mga kuta. Stronghold. Sinisira namin ang mga maling, ano po yun? May mga maling pangangatwiran ang ating kaisipan na dapat sirain. Yan po ang ating, kumbaga ay state as a believer. Ang labanan ay hindi lang po sa labas. Ang labanan ay dito. Marami po tayong pangangatwiran na hindi kalooban ng Panginoon at dapat yung sirain at dapat yung ibagsak. Verse 5, ginagapi namin ang lahat ng, ano po yun? Basahin nga po natin. Pagmamataas. Laban sa ano? Sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong, ano po? Sumunod kay Kristo. So kapag sinabi mo palang Panginoong Jesus, isa sa proseso para maideklara mo talaga yun ng totoo, ay yung iyong kaisipan na kumukontra sa kalooban ng Panginoon, ay dapat mong pabagsakin sapagkat ano po yun? Stronghold po yun. Doon kumikilos ang kaaway. Bigyan po tayo ng magandang example. Isa sa stronghold sa kaisipan natin, tayo ay pinanganak na mahirap, tayo ay mamamatay na mahirap. Okay? Ikaw ay mamamatay na dilat. Hindi pala dilat yun, no? So, kaisipan yon. Stronghold po yun. Pag ganun ang iyong kaisipan, ganun din ang iyong magiging actuation. Hindi po ba? Kaya nga, stronghold ng kaaway yun. Sasabihin sa'yo, wala kang karapatang maging mayaman. Hindi yan ang iyong buhay. Stronghold po yun. Kita niyo po yun? Actually, hindi na kayo kinakailangan iposes ng kaaway para kayo ay pabagsakin. Hawakan niya lang ang inyong kaisipan, mapapabagsak niya ang inyong buhay. Isang stronghold pa. Mamamatay ka sa iyong sakit. Imposible kang gumaling. Sinabi ng doktor, 6 na buwan ka na lamang mabubuhay. Stronghold po yun. Di po ba? So ngayon, ang magiging kaisipan mo, ay mamamatay na ako. O i-prepare nyo na yung puninarya. Wala na akong pag-asa. Yun, ganon, no? Stronghold po yun. Okay? Kinagisnan mo nung ikaw ay kabataan, na sabihin sa'yo, bobo, walang kwenta, utak dilis. Narinig niyo po ba yung mga salitang yun, di ba? Utak biya, wala kang kwenta. Alam niyo po ba na hanggang ngayon, yung mga laging nakakarinig ng ganon, patay na po yung nagsasabi sa inyo, pero buhay na buhay yung boses na yun. Ang iba sa inyo ay nasa edad na ng 50, 60, pero yung stronghold na yon, nandun pa rin. Ayaw niyong aminin, pero nandun pa rin siya. Meron po ba akong kinakausap na mga kapatid dito sa iglesia ng New Life? Ano po? Hindi mo man lang minana ang talino ng iyong tatay. Di ba? Yung mga ganun, no? O nga, no? At tignan mo ang tatay mo. Ikinakahiya ka niya. Mga ganun. Stronghold po yun. Patay na po yung tatay mo, patay na po yung mga parents mo, pero hanggang ngayon,
buhay na buhay yung boses na yon. Ano po yon? Yun po ay mga kuta at kapangyarihan ng kaaway para i-hold ang iyong kinabukasan. Sa totoo lang, dapat lumaya ka diyan. Can you say amen? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, ginagapi namin ito. Pinababagsak namin ito. Sinisira namin ang mga kaisipan na kung saan ay hindi naman kalooban ng Panginoon. So kapag sinabi mong Panginoon ng iyong buhay, may sinabi sa iyo. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay iniligtas. Ikaw ay hindi bobo. Ikaw ay may katalinuhan. Ikaw ay may giftings. Ikaw ay may identity. Ikaw ay may buhay, may kinabukasan. Kaya po lahat ng kaisipan ay nababasag pag ikaw ay tumatalima sa Panginoon at sinusuko mo ang iyong buhay sa Panginoon at sinasabi mo, Panginoon, mula ngayon, ikaw ang tagapagligtas at ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Mula nung araw na yon, binabago ng Diyos ang iyong kaisipan at patuloy niyang binabago hanggang ngayon. Can you say amen? Kaya yan po yung pakikipaglaban. Dapat labanan mo ang mga kaisipang hindi naman ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga rito, binibihag namin ang lahat ng isipan upang matuto. Turuan mo ang iyong kaisipan na ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Na ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay concerned sa kinabukasan mo. Na ikaw ay may magandang buhay, na ikaw ay may purpose. Turuan mo yung kaisipan mo at pabagsakin mo yung mga kaisipan na nanggaling sa iyong nakaraang buhay. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay. Banal, nakasiya-siya sa Diyos, na siyang niyong makatwirang paglilingkod. Verse 2, huwag niyong tularan. Sabi nga po natin, huwag nating tularan. Huwag niyong tularan ang sanlibutang ito. Kundi magbago kayo, paano tayo magbabago? Sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Kasi kapag kayo po ay nanampalataya na, binago na ng Panginoon ang spirito nyo. Kayo born again na, kayo ligtas na. Pero yung ating pag-iisip ay patuloy na binabago ng Panginoon. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kung alin ang kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid na kapag tayo ay sinasabihan ng salita ng Diyos, ialay mo ang iyong buhay bilang handog. Ang Panginoon natin ay hindi isang egoistic God na gusto niya, gusto ko ang buhay mo. Isuko mo lang sa akin, akin ka lang. No? Di ba? Ganun yung kaisipang ganun, di ba? Kapag sinabi ng salita ng Diyos na ihandog mo ang iyong buhay, hindi para kontrolin ka, hindi para ikaw ay iposes, kundi nais niya na kung ano ang kanyang kaisipan at ano ang kanyang kalooban, yun ang iyong lakaran. Dahil mayroon siyang plano sa atin. Hindi niya tayo kinukontrol. Gusto niya tayong lumaya. Pero ang kalayaang yon ay mangyayari lamang kung ating isusuko ang ating kaisipan at hayaan natin ang salita ng Diyos ang siyang mag-renew sa kaisipan natin. In fact, sa English nga po is the word, and be ye transformed by the renewing of your mind. Transformation as in metamorphosis or metamorpho.
As in, mula sa pagiging uod na gumagapang, ito'y nababago sa isang, paru-paro. Isang butterfly. Sabi nga po ng mga scientists, kakaibang species. Kakaiba nga naman, tignan nyo, ang daming mga paa, gumagapang siya, kain lang ng dahon, tapos pag siya ay na-transform, isa na siyang paru-paro, lumilipad, maganda ang kulay, hindi na kumakain ng dahon, umiinom na lang ng nektar ng bulaklak. Di ba? Kakaiba. And that is what God is wanting to every believer, that from somebody who is crawling on the ground, somebody who is low-level living, has to come up and fly and has to come up into a place where talagang nakikita niya yung kaluwalhatian ng Panginoon. Palapakan nga po natin ang Panginoon dyan. Pero mangyayari lang po ito kung si Jesus ay Panginoon ng ating buhay. Yan po ang dahilan kung bakit sinasabi niyang, bakit mo ko tinatawag na Panginoon at hindi mo sinusunod ang aking salita? Muli po inuulit ko, hindi tayo kinokontrol ng Panginoon. Sinasabi niya yon sapagkat nais niyang lumakad tayo at mamuhay tayo ng kakaiba sa mundo. Huwag lang natin siyang tawaging tagapagligtas, kundi tawagin natin siyang Panginoon at ilakaran natin ito sa ating buhay. So ang dapat nating gawin, sabi nga rito, huwag niyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang patunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya, at lubos na kalooban ng Panginoon. Kaya naman po ang pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po ito isang religious activity na inuobliga ka ng Panginoon, kundi ito po ay isang pamamaraan para malaman mo ang kalooban ng Panginoon. Marami pong mananampalataya ang lumalakad sa kanilang buhay na hindi nila alam kung anong kalooban ng Panginoon. Samantalang isinulat na ng Panginoon ang kanyang kalooban, pag-aralan mo ito, talagang tanggapin mo ito, sampalatayanan mo ito, at makikita mo ang bunga sa iyong buhay. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya po, dito po sa church, yan po ang ating commitment. Meron po tayong mga life groups. Meron po kayong mga life group leaders na dapat po niyong i-connecta. Hindi kayo po dapat nag-iisa sa buhay na ito. May mga mananalangin sa inyo. May mga magtuturo sa inyo. May mga magdi-disciple sa inyo. Ganyan po ang church. Ang church po ay hindi lang simbahan na pumuot ng linggo at umaattend ng service. Ang church po ay lugar na kung saan, doon yung lugar na kung saan, napapag-aralan mo ang kalooban ng Panginoon, na isasagawa mo ang kalooban ng Panginoon at lumalakad ka sa katagumpayan ng Panginoon, nararanasan mo ang pagpapala ng Panginoon sa iyong buhay. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Totoo ang salita ng Diyos. Nandiyan po ba kayo? Pero magiging totoo lamang ito kung paniniwalaan natin. Magiging totoo lamang ito kung lalakaran natin. So napakahangandang gawin po natin ay gamitin po natin ang ating mga sandata upang paglabanan ang kaisipan na kumukuta o nagkukuta sa ating kaisipan. Ephesians chapter 6, verse 10 to 20, sabi niya rito, bilang pagwawakas, malapit na rin po ako magwakas sa aking mensahe. Pero sabi rito, verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kagalakang o sa kalakasang galing sa Panginoon. Sabi nga po natin, kalakasan na galing sa Panginoon. Hindi po sa inyong sariling kakayanan, kundi kalakasang galing sa Panginoon. Ang sabi nga po sa Amplified Translation, be strong in your union, your fellowship, your intimacy. Hindi katulad ni Pedro na sumusunod sa malayo. Alam mo, maganda yung naikwento ng ating Panginoong Hesus, ating pastor kaninang umaga, patungkol sa disciple, nung sila yung naglo-Lord Supper, ang sabi ng Panginoon, ang isa sa inyo, magkakanalo sa akin. Bulungan sila. Sino kaya yon? Ikaw ba yon?
Ikaw? Ikaw? No? Anong ginawa ni Pedro? Sabi niya, Pedro, si Pedro pala ang nagsabi, Juan, tanungin mo nga kung sino magkakanulo. Bakit si Juan? Dahil po si Juan, siya po yung disipulo na lagi nalang nakahilig sa balikat ni Jesus, lagi nakahiga, laging malapit sa Panginoong Jesus. Kaya si Pedro, ang ginawa niya, sinabihan niya si Juan, tanungin mo nga kung sino ang magkakanulo sa ating Panginoon. So ibig sabihin si Pedro, wala siyang kumpiyansa na tanungin diretso ang Panginoon, kailangan na ng padrino. Ganon katindi ang layo niya sa Panginoon, di po ba? Hindi po natin kailangan ang iba para tayo makalapit sa Panginoon. Ikaw mismo ay pwedeng lumapit sa Panginoon. Can you say amen? Hindi nyo na rin kailangan ng mga santo at santa para kayo makapanalangin sa Panginoon. Hindi po ba? Hindi kailangan natin ng mga mediator. Lumapit ka sa Panginoon. So sabi ni Pedro, sige nga, tanungin mo. Sino ba magkakanulo sa kanya? Alam niyo po, sabi ni Juan, sino po magkakanulo sa inyo? Sabi ng ating Panginoong Yesus, ang sino mang sasabay sa akin sa pagsasawsaw ng tinapay na ito, siya yon. Alam niyo po bang si Juan lang ang nakakaalam na si Judas pala ang maghuhudas sa kanya? Si Judas Iscariote pala. Si Juan lang nakakaalam. Pati nung matapos na silang magkainan, lumabas si Judas kasi sabi ng ating Panginoong Yesus, gawin mo ang dapat mo nang gawin, sabi niya kay Judas. Lumabas si Judas, at sabi po dun sa banal na kasulatan, ang sabi doon, akala ng mga disipulo, gagawin niya yung pinapagawa ng Panginoon para mamigay at tumulong sa mga mahihirap. Pero ang sinasabi pala ng ating Panginoong Yesus doon, sige lang, gawin mo ang dapat mong gawin. Si Juan lang ang nakakaintindi nun during that time. Bakit? Hindi katulad ni Pedro na naghahanap ng padrino, si Juan dire-diretso lang sa paglapit sa Panginoon. Mga kapatid, huwag niyong ibatay ang inyong pananampalataya ayon sa sinasabi ng iba, o ayon sa iyong nanay, o ayon sa iyong pamilya. Ikaw mismo ay dapat makakilala ng personal at maka-encounter mismo sa kilos ng Panginoon sa iyong buhay. Hindi mo na kailangan minsan ng pastor para malaman mo kung anong boses ng Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Si Jesus mismo ay pwede mo nang kausapin. Ngayong hapong ito, gusto ko pong bigyan kayo ng assignment. Mamayang gabi, bago kayo matulog. Kausapin niyo nga po ang Panginoon at sabihin niyo, Panginoon, yun nga na naman, yung salitang Panginoon, no? Nais kong makilala ka pa ng lubusan. Nais kong marinig ang iyong boses. Turuan niyo po ako. Personal na relasyon sa Panginoon. Magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuutang pagdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi kayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. Verse 13 ng Ephesians chapter 6. Magandang balita. Kaya't gamitin ninyo ang kasuutang pandigma na mula sa Diyos. Sabi nga po natin, mula sa Diyos. Sa gayon, ang sabi roon, anong mangyayari sa inyo? Makatatagal kayo. Sabi niya roon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Gamitin po natin yung sandata na galing sa Diyos. Ano po yung mga sandatang yon? Panalangin, salita ng Diyos,
Matuto tayo sa kalooban ng Diyos. Sampalatayanan natin ang kanyang sinasabi. Lakaran natin ang kanyang nais. Sa anumang sitwasyon na mayroon ka ngayon, kilalanin mo siya bilang Panginoon. Sa pagwawakas po, last verse na lang, Kawikaan chapter 3, verse 5 to 7. Ang sabi rito, sa Panginoon ay buong puso kang magtitiwala at huwag kang mananalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat, sabi nga po natin sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay kilalanin. Ibig sabihin, sa lakad mo bilang isang asawa, sa lakad mo bilang isang tatay, sa lakad mo bilang isang pamilya, sa lakad mo bilang isang boss sa iyong business, sa lakad mo bilang isang estudyante, kilalanin mo mismo ang Diyos doon sa lakarin mong iyon. Saan ka man ngayon, ano man ang ginagawa mo, sino si Jesus? Sa lakad mo sa iyong finances, kilalanin mo siya. Ang sabi nga rito, sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin. Bilang Panginoon, bilang provider, bilang healer, bilang tagapagbigay ng katalinuhan. Sabi nga rito, itutuwid niya ang iyong mga landasin. Talking about lordship, sabi ito sa Proverbs 3 verse 7, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Hindi po natin alam ang buhay. At hindi rin natin alam kung papaano mamuhay. Ito'y sa pamamagitan lamang ng sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at lumakad ka sa Kanya. Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Nawa po ay sa inyong paglakad bilang isang mananampalataya, lubos-lubos at punong-puno at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon sa inyong mga buhay. Naway ang kalooban ng Diyos ang siyang maging malinaw na dapat po nating paniwalaan at sampalatayanan. Dahil yan naman talaga ang plano ng Panginoon. Nais Kanyang magtagumpay. Can you say amen? Kaya pag sinabi nating Panginoon, ibig sabihin, alamin natin ang Kanyang kalooban at sumunod tayo sa Kanya. Amen? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin. May mas magandang kaisipan, may mas magandang plano, may mas magandang katuroan na dapat po kaming sundin. At nanggagaling po ito sa iyong mga salita. Dakilang Diyos, Ikaw po nakakaalam sa aming mga buhay kung mayroong mga aspeto, lugar, o anumang parte ng aming pamumuhay na hindi po nakasuko sa inyong pagkapanginoon. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon kung saan kami ang nagmamaneho sa aming buhay at inaasahan namin na kayo ang magpala sa amin. O kaya naman ay kayo ang dapat na maging piloto ng aming buhay, pero kami ang nagpapalipad ngayon. At kapag nagkakaproblema ang aming sinasakyan, saka kami tumatawag sa inyo. Sa hapong ito, ang bawat isa sa amin ay nagdideklara, Ikaw ang Panginoon ng aming buhay. Kami nagpapakumbaba, Panginoon, sa inyo. At ito lamang ay isang kaparaanan ng kung saan ay dadaloy ang iyong pagpapala. Katulad ng iyong pangako, kung kami ay nagpapakumbaba, ibubuhos mo ang iyong biyaya. Ngunit, nire-resist mo ang sino mang nagmamataas. Sa iyong harapan ngayon, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba. At salamat, Panginoon, sapagkat kami ay inyong tinuturuan. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat sa iyong kalayaan sa amin. Salamat sa gagawin mo ngayong linggong ito. Alam po namin, Panginoon, may marami kang ipapahayag sa amin at ipaparanas sa amin. Kaya naman, kami po ay handang makaranas ng iyong pagpapala sa linggong ito. At bago ako tuluyang magwakas, nais kong sabihin sa bawat isa dito,
Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ngayon ang araw na dapat mo siyang tanggapin. At kung ikaw yon dito sa church o kaya nanonood ka online at hindi mo maalala, isinuko ko ang aking buhay sa Panginoon, hindi mo maalalang nanalangin ka ng pagtanggap sa Kanya, ngayong hapon, ito ang araw na ginawa ng Diyos upang ikaw ay maligtas. Kung nais mo siyang tanggapin, at dito po sa congregation, kung nais niyo pong tanggapin si Jesus, sumabay po kayo sa panalangin ito. Sabay-sabay po nating sabihin, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isinusuko ko ang aking buhay at mula ngayong araw na ito, ako'y susunod sa inyo. Salamat sa iyong pagmamahal at salamat sa iyong kaligtasan. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.